Welcome back mga ka-DIY. So part 2 ng ating Auto Project Power Bank 60,000 mAh. Ito yung tear down tsaka capacity test na pinangako ko sa inyo. So para sa tear down, yun yung unahin natin, buksan natin siya, and then later i-capacity test natin mga ka-DIY. So i-tear down na natin para hindi nyo na kailangan gawin at para ma-legit check natin kung totoo ba yung capacity niya. So baka hindi nyo pa napanood yung ating first video ng Auto Project Power Bank, check nyo na lang yung link dito sa taas mga ka-DIY. So nasa 10,000 views na yan. Kapag umabot yan ng 60,000 mga ka-DIY, magpapamigay tayo ng isang 60,000 mAh Auto Project Power Bank. So napakaganda ng power bank na to, multi-purpose. Pinakita ko na rin paano siya gamitin yung 12 volts para sa mga DC fan o kaya router. So check niyo yung video na to mga ka-DIY. Tapos magpapag-giveaway tayo kapag umabot ng 60,000. So para buksan, gamitin ko na tong isa ditong O2. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Una nyong gagawin is tanggalin yung kanyang rubber pit. So, 4. Ayan, may lalabas na mga butas dyan. Ano to mga ka-DIY ha? Binuksan ko na talaga siya kasi diniscover pa natin kung paano siya buksan eh. Medyo mahirap eh. Kaya ipapakita ko na lang sa inyo yung steps kung paano. So, una nga, tatanggalin nyo yung mga rubber pit and then meron tayong 4 na screw dyan. So, tatanggalin nyo yung 4 na screw. Ayan, yung mga screw. Total nyan is 12. So, dito yung first 4. And then next nyan mga ka-DIY sa gilid, ito, 1, 2, 3, 4. Meron dyang clip lock. So, yun yung ipapry nyo. Yun yung mahirap gawin na iniiwasan ko sanang madamage. Kaso talagang madadamage. Ayan, nakikita nyo ba yung sira? Kaya ginawa ko na to para hindi nyo nagagawin. So, meron dyang mga clip. Pag napwersa nyo yan or natanggal nyo, ayan, matatanggal nyo yan, 1, 2, 3, 4, mabubuksan nyo na siya. Pero syempre, natanggal ko na yung battery nito kasi nga ipapakita ko lang kung paano. So, ayan, pag natanggal nyo na siya, clip, meron pa tayong, syempre, bubunga dyan battery. Meron pang 4 na screw na kailangan mo ng mahabang screwdriver. Ito, improvise lang to mga ka-DIY, oh, di ba? In-improvise ko lang kasi malalim siya, tapos nandun sa sulok. Meron diyang 4 na screw. 4 din kagaya nung nasa harap. So, ito yung screw na yan mga ka-DIY. Isa, kung nakikita nyo, 2, and 3, and 4. Diyan kasi nakakabit itong top cover natin or front cover. So, medyo malalim yon. Imagine nyo na lang may battery dyan. Kailangan nyo ng medyo mahabang screw. Ayan, oh, saktong-sakto lang yung improvise na ginawa ko para mapihit niya yung screw na yon. So, once natanggal nyo na yung screw na yon, same process, ipapry nyo ulit, 1, 2, 3, 4. Ayan, ito nga yung, ayan, oh, kita nyo ba? Wala kasi akong proper na prying tool. So, mabubuksan nyo na siya. Ayan. Mabubuksan nyo na siya totally. Tapos andito na yung power bank case. Tapos naka-screw lang yung power bank module. Ito na siya yung lalabas. Ganyan. Naka-screw lang naman yung power bank natin dyan. Ayan, nakaganyan lang. Isang buo lang siya. So, ganyan. Matatanggal nyo na siya mga ka-DIY. So, ganyan lang siya kadali. Ay, kahirap pala. Ganyan siya kahirap buksan. Lalo kapag wala ka nitong mahaba na screwdriver. Ito talaga importante. And then yung prying, yung pagsungkit dyan, yun yung medyo mahirap. Ganun siya, buksan, i-tear down mga ka-DIY. So, ganyan lang laman niya. Ito yung ating 60,000 mAh na battery. Binulat-lat ko na rin to ayan oh. Pero mamaya ko na ipapakita yan. Basta ito lang yung parts niya mga ka-DIY. Mamaya na yung loob nito. Ayan, ganyan siya. Ngayon, proceed naman tayo sa ating capacity testing. Ite-test natin yung capacity ng ating 60,000 mAh battery. Bago natin i-capacity charge yung ating 60,000 mAh battery, kailangan i-full charge muna natin siya. At dyan nga natin gagamitin si TopShock Lab Bench Power Supply. So, nakaset na ako ng 4.3 kasi 1S lang naman ito mga ka-DIY. Ang fully charge nito is 4.2. So, mag-set lang ako ng medyo mataas ng konti para ma-full charge natin.
Pagpasensya nyo na po si Kid DIY o may extra na naman. So, positive, negative lang naman. Tapos, nag-set na ako dyan ng voltage. Ikabit lang natin. Sabi ko sa inyo, pwede itong gamiting battery charger. So, kahit 1S pa yan or ano, basta aabot siya ng 60 volts mga ka-DIY. So, ayan. Charging tayo, 2 amps. So, pwede ba nating taasan yung 2 amps na yan? Yan, taasan natin para mas mabilis natin ma-full charge. So, charging tayo 20 watts. Yan, sagad na. So, ayan, after few minutes, pag na-full charge na to, iset up ko naman yung ating capacity tester, mga ka-DIY. After natin ma-fully charge yung battery, ayan nga, 4.3. Medyo sumobra, dapat 4.2, pero okay lang yan. Hindi naman madalas eh. Minake sure ko lang na fully charge talaga yung ating battery. Ngayon, isiset na natin si A-torch. Tapos yung cut-off voltage natin, usually yung minimum is 3 volts. So, isagad natin to ng 2.7 mga ka-DIY. 2.7 para lobat talaga. Tapos matest natin yung capacity. Yung 30 watts, mataas yun ha. So, malamang mas mababa sa 60 AH yung makukuha natin. Pero okay lang. Kasi kung gusto natin na mas mataas kasi sa 60 AH, pwede nyong babaan yung load, ganun lang yung technique doon. Pero doon lang tayo sa, try lang natin yung maximum power output nitong power bank na to, ni Auto Project. So, 2.7, tapos gawin natin yung watts natin na 30 watts. So, ayan. Gawin ko tong 0, and then yan. So, 30 watts, 2.7, tapos yung voltage natin ngayon 4.3, start. So, balikan natin yan after few hours. So, tingnan natin yung magiging actual capacity niya mga ka-DIY. Dito sa video na to, syempre few minutes lang, ita-timelapse na natin. May nalimutan pala akong gawin mga ka-DIY, hindi ko na-reset yung yung last testing ko. So, i-reset ko muna yan. Ayan, ngayon start ko ulit. 4.2 pa rin naman kaya okay lang. At eto nga mga ka-DIY, after ilang oras ng capacity testing, ang nakuha nating capacity ay 49,000 mAh. So, halos 50,000 mAh. Sabihin nyo, bakit mababa? Hindi siya umabot ng 60,000 mAh. Okay lang yan mga ka-DIY. Kasi, yung ating load, diba, sinet natin ng 30 watts. Mataas kasi yun. Tapos, nung mga ilang oras, ginawa kong 20 watts. And then, after ilang oras pa, ginawa ko namang 10 watts. So, hindi talaga natin makukuha yung 60,000 mAh. Pero, roughly, 50,000 mAh yung nakuha natin. So, kung gusto nyong makuha ng 60,000 mAh, pwede naman i-retest yan. Kaso, mababang load watts lang. Ganun kasi sa pag-test ng mga battery, mga ka-DIY. So, para sa akin, legit na battery talaga na 60,000 itong ating Auto Project. So, 50,000 mataas na yun eh. Mataas kasi yung load natin, kaya bababa talaga yun. Pero okay lang. Tapos, ito, pag binuksan natin siya, makikita naman natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na 10,000 mAh na LiPo or lithium polymer battery. So, ginugol ko naman to, nakita ko siya sa Shopee, ayang 1260110. So, pwedeng mag-iba yung model dito or yung manufacturing date, tsaka dito. Pero ito, pag sinearch nyo yan, ayan, ito, lalabas naman siya 10,000 mAh talaga itong battery na to mga ka-DIY. So, legit na legit, 60,000 siya. So, huwag kayong magda-doubt dun sa actual capacity test natin. Yun ay dahil sa mataas na wattage setting ng ating tester mga ka-DIY. Kaya, hindi talaga magiging 60 yon. Pero, based sa specification naman, tsaka sa ating Google, ayan, legit na 10,000 mAh bawat isa nito mga ka-DIY. So, anim yan. 60,000 mAh. So, napakaganda ng power bank na to. Maraming salamat ulit O2
Project Auto Philippines sa pagbibigay sa amin ng power bank na to. So, maraming salamat mga ka-DIY. Sana paabutin nyo ng 60,000 views yung ating unang video o yung part 1 ng ating power bank para makapagpamigay tayo ng napakagandang power bank na to mga ka-DIY. Siyempre, i-follow nyo na rin si Auto Project Philippines, yung link nila nasa video description. So, napaka-responsive at mabait na seller po yan mga ka-DIY. Maraming salamat mga ka-DIY and thank you for watching. Ay siya nga pala, please don't forget to like, share, and subscribe. Pagpasensyahan nyo na nga po pala, medyo busy lang po si ka-DIY sa trabaho, kaya medyo delay tayo sa mga upload. So, maraming salamat mga ka-DIY and thank you for watching.